Ang kaligayahan at kasiyahan ay laging tinatamasa ng lahat kung lagi nating hinahangad ang mapayapang pamumuhay o pakikipagsapalaran. Mga kamundo, tayo po ay magunawaan at magmahalan. Please don't skip ads. Saan mang lupalop ng daigdig naroon ng bawat isa, anumang lahi ang pinagmulan, anumang kultura ang ating kinamulatan, mga kamundo, ang inyo pong lingkod ay malugod na bumabati na mapagyamang buhay at mapagpalang pakikipagsapalaran. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang sinaunang kahulugan ng nunal na matatagpuan sa braso o arm sa wikang Ingles at bukton naman sa wikang Cebuano, kaliwa o kanan. Ayon po sa lumang gabay hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano, karamihan po sa mga taong may nunal sa naturang parte ng katawan ay sinasabing masayahin at palangiti. Halos lahat po sa kanila ay hindi basta-basta nagagalit. Mga kamundo, bago ko po ipagpatuloy, hayaan niyo po sanang gawaran ng taos-pusong pasasalamat ng inyong lingkod ang ating Panginoon na patuloy sa pagpapatnubay at paggabay sa ating mga mortal at ng buong sanlibutan. At sa aking mga minamahal na pamilya, followers, friends and clients na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa aking pagbabahagi, at sa aking mga star senders na patuloy sa pagpapaulan ng mga tala upang patuloy na magningning ang aking munting tahanan. Mga kamundo, ang inyo pong lingkod ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Sa pagpapatuloy po ng sinaunang kahulugan ng nunal na matatagpuan sa braso, kaliwa man o kanan, ang lumang gabay po ay naglalahad na karamihan po sa kanila ay mahilig sa mga babasahin at palaisipan. Ayon din po sa lumang gabay mga kamundo, kanila pong masusumpungan ang progresibong pamumuhay kapag sumapit ang wastong edad na medyo may katandaan o 40 taong gulang pataas na sa wikang Bisaya kung mahamtong na. Ayon din po sa lumang gabay mga kamundo, karamihan po sa mga taong may nunal sa braso, kaliwa man o kanan, ay nakatakdang makaranas ng samot-saring sakripisyo o dumanas ng iba't ibang uri ng kahirapan o pagtitiis bago pa sumapit ang itinakdang kaginhawaan na kanilang makakamtan. Sapagkat ayon din po sa lumang gabay, matapos nilang malagpasan ang mga nakakawindang na mga pagsubok sa buhay, ay kanila naman pong tatamasain na maginhawa, maunlad at masayang pamumuhay. Kapalaran din nilang magkaroon ng anak na siyang dadanas na masayang sistema ng pag-aasawa at maayos na takbo ng pamumuhay. Mga kamundo, bago po magtapos ang aking pagbabahagi, ang inyong pong lingkod ay muling nagpapaalala na ang ito'y mga gabay po lamang, sapagkat Diyos po lamang ang siyang makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak, alinsunod sa inulman nating kapalaran. Kaakibat po ng aking pagbabahagi, pasasalamat at paalala mga kamundo, ay ang taos-pusong panawagan at pakikiusap po sa lahat na magkaisa po tayong pangalagaan at mahalin ang kalikasan na sa anumang aspeto ng pagkakataon, ang biyaya nito'y laging napapakinabangan ng lahat. Maging ang marubdob na pakikiusap po sa lahat na ang mga aso at pusa po ay may buhay din na hindi natin dapat pagmalupitan, bagkus iparamdam po natin sa kanila na sila ay bahagi ng ating mundo na lagi nangangailangan ng ating pagmamahal, unawa at pagmamalasakit, maging ang pagkakalinga. Sa pagtatapos po ng aking paglalahad, ang inyo pong lingkod ay mag-iiwan ng mga katagang. Iwasan po nating magmataas o magmalaki sa ating mga magulang, sapagkat ang sakripisyong kanilang naiambag sa buhay natin ay hindi matutumbasan ng anumang material na yaman, na nagsasabing kanilang buhay ay handang ialay alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Mapagyaman at mapagpalang buhay po sa lahat mga kamundo. Ang inyong pong lingkod ay taos-pusong nagpapasalamat. Maraming salamat po.